panagutin ang mga problematikong estudyante at mga paaralang nagtatakip ng iskandalo. Buong kumpiyansa niyang sinabi na habang naroon siya, magbabago ang paaralang iyon at magsisimula ang isang bagong kabanata para sa mga estudyante. Ipinahayag ni Andrew sa punong guro na siya ang magiging tagapayo ng grade 11. Kahit binalaan siya ng punong guro na kabilang sa mga estudyante ang anak ng isang kongresista at kailangan niyang maging maingat, hindi siya natinag. Sa kanyang unang araw sa klase, isa-isa niyang tinawag ang mga pangalan ng mga estudyante. Sinadya rin niyang banggitin ang pangalan ni Caleb upang ipaalala na ang masasamang ginawa sa nakaraan ay hindi madaling maitago. Sinabi niya na kung sino man ang tinatamaan ng kanyang mga salita ay maaari nang magpakita ng reaksyon. Halos mawalan ng hininga ang mga estudyante sa kanyang presensya, ngunit nanatiling mapangahas si Hunter. Lumapit si Andrew at pinarusahan ang mga estudyante sa pamamagitan ng pagpapagawa ng push-up. Nang tumanggi si Hunter, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Upang ipakita ang kanyang otoridad, idiniin ni Andrew ang ulo ni Hunter sa mesa at malakas na hinampas ang mesa. Sa huli, napilitang sumunod si Hunter. Nang makita ito ng buong klase, tila nawalan sila ng kinikilalang leader at agad silang naging masunurin. Pagsapit ng tanghalian, muling ipinakita ni Andrew ang kanyang istriktong pag-ugali. Nang tangkaing sumingit ni Hunter sa pila ng pagkain, agad niya itong pinagsabihan at inutusang pumila ng maayos. Bilang isang pasaway na estudyante, hindi ito tinanggap ni Hunter.